Nawawalang sexy star, tukoy na ang kinaroroonan nito. Natukoy na ang kinaroroonan ng dating sexy star na si Josephine Manuel. Ito ay dahil sa magkakasunod na ulat, noong March 15, 17, at 18, 2024, tungkol sa paghahanap sa kanya ng kapatid niyang si Vilma Katama. 17 years old lang si Josephine, nang pumasok siya sa showbiz. Namayagpag ang showbiz career ni Josephine mula 1978 hanggang 1986. Hindi nagtagal ang showbiz career ni Josephine, dahil nagkaroon ito ng depression, naghirap at namasukan bilang kasambahay at labandera, hanggang sa tumira ito sa kalye. Kabilang ang dating aktres sa mga taong naninirahan sa kalsada na kinuha ng mga social worker, bilang pagsunod sa utos ng city mayor na kunin, tulungan, at bigyan ng pansamantalang tirahan ang mga homeless person. Namamalagi noon si Josephine sa EDSA, Cubao, Quezon City. Dito siya dinampot ng mga tauhan ng nabanggit na home shelter na matagal nang naghahanap sa kanyang mga kamag-anak. Dahil natunto na ang kapatid ni Josephine, kailangan ng kupkupan ni Vilma ang dating aktres. Ito ngayon ang problema ni Vilma dahil bukod sa maliit ang kanyang bahay, may mga kasama siyang maliliit na bata. Humihingi si Vilma ng tulong sa mga taong may mabubuting kalooban, na pwedeng umampon sa kanyang kapatid, na dadalaw-dalawin na lamang niya. Sa kasalukuyan ay nasa pangangalaga si Josephine ng isang home for the elderly. Isang social worker na empleyado ng home for the elderly ang nakipag-ugnayan kay Vilma, nang makarating sa kanya ang mga report. Kaugnay nito, nakipag-ugnayan ang cabinet file sa dating aktor at model na si Lito Gruet, ang founder ng Battle Against Ignorance Foundation, noong Huwebes ika-21 ng Marso. Ang BAIF ay Cebu-based foundation na tumutulong sa mga homeless people, para makapagbagong buhay at mabigyan ng maayos na kinabukasan. Isa sa mga tinulungan nila ay ang former sexy star na si Brandy Ayala, na malaking-malaki na ang ipinagbago, mula nang sagipin siya ng BAI sa kalye ng Tondo, Manila, noong Disyembre taong 2023. Nagkasama sina Lito at Josephine sa pelikulang Paraisong Gubat noong 1986. Gustong-gustong tulungan ni Lito ang dating aktres. Pero dahil sa dami ng mga homeless people na tinutulungan ng BAIF, nangangailangan sila ng karagdagang pondo, kaya nananawagan din siya sa mga taong may mabubuting kalooban. Awang-awa si Lito sa napakalungkot na kinahinatnan ng buhay ni Josephine. Kung may mga makapagbibigay ng karagdagang pondo sa BAIF, handa ang organisasyon na kunin si Josephine at dalhin sa Cebu, para tulungan siyang makapagbagong buhay tulad ng nangyayari ngayon kay Brandy Ayala.